Para po sa devotion natin patungkol sa traducianism, pinag-aralan po natin dito sa devotion natin ito kung saan po galing yung kaluluwa. So marami pong theory patungkol po dyan. Yung una, pre-existent. Ibig sabihin, meron na talagang kaluluwa. Tapos nung pinagbuntis tayo ng nanay natin, tsaka palang isinanib yung kaluluwa doon sa fetus. Parang ganun, no? O doon sa the moment of conception, yung sperm tsaka egg nag-combine, zygote, tsaka palang inilagay yung kaluluwa. Now, yung isang theory naman ay yung creationism. Ibig sabihin, nung sperm cell tsaka yung egg cell, nung nag-meet sila, lumikha yung Diyos ng kaluluwa, no? Para dun sa kanila. Yung pangatlong theory naman ay traducianism. Ibig sabihin, yung sperm cell tsaka yung egg cell, the moment na nag-meet sila, yung kaluluwa, kumbaga, galing yun sa magulang natin, sa nanay at tatay. I don't know kung paano nangyari yun, no? Pero isang paniniwala to. Tsaka nabuo yung tao. Ibig sabihin, yung kaluluwa natin galing sa magulang natin. Kung paano yung DNA natin ay galing sa nanay at tatay natin, ganun din yung kaluluwa natin. So, traducianism. Now, bakit may mga ganong theories sa theology? Well, gusto kasing ipaliwanag ng mga theologians kung saan galing yung sinful nature natin. Bakit tayo makasalanan, no? Sabi ng mga naniniwala sa traducianism, kasi yung kaluluwa natin, galing pa yan kay Adan. Minana natin yung sinful nature ni Adan. Pasa-pasa yan sa lahat ng mga tao dahil lahat ng tao galing kay Adan. Kaya tayo, nung pinanganak tayo sa kasalanan. Kaya ang sabi dito sa Psalm 51:5, surely I was sinful at birth. Kakapanganak ko pa lang, masama na ako, no? May kasalanan na ako. At ipinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan. So, of course, this is psalm, ibig sabihin, awit. Maraming interpretation dito. Pero hindi lang po ito yung mga verses. Halimbawa po sa Romans chapter 5, sabi dito, therefore, just as sin entered the world through one man, ibig sabihin yung kasalanan pumasok sa mundo sa pamamagitan ng isang tao, and death through sin, and in this way, death came to all people because all sin. Pag dinire-diretso nyo po yan, yung basa rito, para bang yung kasalanan talaga, minana talaga kay Adan. Kaya po, meron tayong sinful nature. Again, yung sinful nature po, ibig sabihin nun, likas sa atin ang magkasala. Ang lahat ng tao sa mundo, yung pag sinabi kasi nating likas or nature nating magkasala, para po yung mga ibon, nature nila na lumipad. Normal lang talaga na sila ay lumipad kasi may mga pakpak sila. Yung mga isda, nature na talaga nilang lumangoy. Hindi mo makikita yung isda na nag-aararo sa bukid, no? Hindi mo makikita yung isda na tumatakbo sa lupa. Yung isda talaga pantubig kasi yung nature niya pantubig, lumalangoy. Now yung tao, meron tayong sinful nature. Ibig sabihin, talagang magkakasala na tayo kasi yun na yung nature natin. Kung paano ang isda ay lumalangoy at ang ibon ay lumilipad, ang tao by nature ay nagkakasala. Kaya ang tanong sa mga theologians, saan galing yung nature na yun? Ang sabi po ng mga traducianist, galing yan kay Adan, minana yan pasa-pasa. Now, kapag naniwala ka sa ganitong theory, traducianism, marami ring may explain . Kasi may mga paniniwala na yung baby, yung tao nagsimula yang mabuti. Yung pagkapanganak mo, wala kang kasalanan, no? Tapos yung pagtanda mo, nagkaroon ka ng isip, tsaka ka palang gumagawa ng kasalanan. Pero, ang sinasabi ng Biblia, talagang since birth, nandun na sa iyo yung nature ng kasalanan . Sabi rito, surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. So, bago pa siya magkaisip, meron ng sinful nature. Ibig sabihin yung kasalanan, hindi siya something na kailangan mo pang gawin. Nasa sayo na yun, innate. Pinanganak ka ng ganun. Pinanganak na tayong makasalanan.
Kaya po yung traducianism, marami siyang na-explain niya yun, no? Yung mga theologians na naniniwala sa traducianism, na-explain nila ng maayos. Ako po ay 50-50. Pwedeng creationism, pwedeng traducianism, pero para sa akin, it doesn't matter naman, no? Kung anong paniniwala mo rito. Alam niyo naman po ako, napaka-lenient, no? Kahit anong paniniwala niyo, sige, okay lang. Basta nagkakasundo tayo sa mga essential doctrines, kagaya ng gospel, salvation by grace through faith in Christ Jesus. Nagkakasundo tayo na ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos. Nagkakasundo tayo na yung Diyos natin ay Father, Son, and Holy Spirit, Trinity. So, pag mga ganito po ay, ang ine-exercise natin dito ay, tolerance. Sige. Kahit magkakaiba tayo ng mga views dito, walang problema. Pero maganda lang na alam natin yung ganitong view kasi, lumalalim tayo. Mas nauunawaan natin yung mga bagay-bagay. Tapos nakikita natin paano nag-iisip yung mga theologians, yung mga nag-aaral talaga ng Bible. So, yun lamang po. I hope nadagdagan tayo ng kaalaman. At the same time, nagkaroon tayo ng application patungkol dito. Yung application po natin dito, nakasentro po sa remaining in Christ. Manatili tayo kay Kristo. Kasi, yung sinful nature natin, palayo talaga sa Diyos yan eh. Kaya napakalaga nung remain in Christ. Kailangan mong sundin ang tinig ng Santong Espiritu, makinig sa udyok ng Espiritu Santo, at sa mayamang biyaya ng Diyos tayo mananatili kay Kristo. Huwag po kayong magbabackslide, huwag kayong tatalikod kay Kristo, manatili kayo kay Kristo. So yun lamang po, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.